My God, I hate drugs. Isiniwalat naman ng Pangulo na matagal na raw na makaugnay ang ilegal na droga at terorismo o yung tinatawagan na narco-terrorism. Sa pagharap niya sa mga sundalo sa Iligan kanina, sinabi ng Pangulo na noon pa man ay kasama na sa shabu business ang magkapatid na Abdullah at Omar Maute na siyang mga leader ng Maute Group. Bago pa man daw sila nagkaroon ng mga tagasunod ay nagtayo muna sila ng shabu lab sa Lanao. Police kasi ang Maute. They were policemen in Manila who got enamored with the money of shabu. Umuwi dito and established one of the biggest factories of shabu in Lanao del Sur. Ang pera raw na kinita nila mula sa shabu business ang pinambili ng mga baril at iba pang armas. With the money that they got to fuel the movement, yun ang ginagamit nila. And remember that itong mga baril nila, the arms in their hands, locally generated to. Samantala, sinabi naman ni Martial Law in Mindanao Administrator at Defense Secretary Delfin Lorenzana na noong nakaraang taon pa iniisip ng Pangulo na magdeklara ng martial law sa rehiyon. Dahil daw kasi ito sa panggugulo ng mga bandido at tauhan ng mga narco-politicians o mga politikong may kaugnayan sa iligal na droga. Itong martial law na to, matagal na kasing pinag-iisipan ito ni Presidente. Hindi naman ito biglaan na biglang mag-martial law. In fact, as early as October last year, nung nagpunta kami dyan sa butig, pinag-uusapan namin ito. Pero sa palagay namin noon, hindi naman kailangan mag-martial law. But what happened to here in Marawi is actually the tipping point. Kasi nagtataas na sila it's actually a rebellion. Composed of the Maute, mayroon silang a group, small ISIS people, foreigners. At saka sumali na rin yung mga yung mga armed goons ng mga narco-politics. Bumisita si Pangulong Duterte sa mga sugatang sundalo mula sa bakbakan sa Marawi. Sinaluduhan ni Duterte at pinarangalan ang bawat sugatang sundalo sa Adventist Medical Center sa Iligan City. Bukod sa financial assistance, may dagdag pang regalo ang Pangulo sa mga sundalo. Ang isa sa mga sundalo na si Corporal Joel Albeza na tinamaan ng granada sa iba't ibang bahagi ng muka at katawan, hindi raw maipaliwanag ang tuwa ng makaharap ang Pangulo. Bukod sa mga sugatan, bumisita rin si Pangulong Duterte sa punerarya kung saan nakaburol ang mga nasawi sa bakbakan sa Marawi. Kabilang dyan si Sergeant Marlon Baldovino, Private First Class Elmer Bueno at ang sibilyan na si Alan Descallar. Nagbigay rin ang Pangulo ng tulong sa mga namatayan. Sunod-sunod na simbatak ng militar ang lumusob sa Amay Pakpak Medical Center kanina. Ito ang ospital na pinasok ng Maute Group noong Martes. Pinaistambay lang kami dito, ma'am. Baka mayroon na naman, ma'am, magpasok dito, ma'am. Hindi na pinapasok ang News 5 sa loob ng ospital, pero kapansin-pansin na walang tao sa paligid. Maingat naman ang bawat kilos ng mga sundalo. Dito kasi na parte, ma'am, mayroon mga sniper, ma'am, na nakatambay dyan. Mayroon, ma'am, baka mamaya mahagip kayo dyan, delikado, ma'am. Pero maya-maya, binasag na ang katahimikan ng sunod-sunod na putok ng baril. Kasama namin ngayon yung tropa ng militar. Meron kaming papasukin ngayon na isang lugar dito sa may Marawi City. Wala na halos tao at nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Dahil accordingly, nakapwesto yung sniper ng mga kalaban dito sa lugar. Sa pagpapatuloy ng tumitinding bakbakan ng militar kontra Maute Group, 15 ang kumpirmadong binihag ng teroristang grupo. Tumataas din po ang bilang ng mga nasawi sa gitna ng bakbakan at may mga residenteng hindi pa rin makalikas dahil sa mga nakakalat na sniper ng teroristang grupo. Patuloy pong nakatutok sa Marawi pati na ibang bahagi ng Mindanao ang buong puwersa ng GMA News. Yan ay habang umiiral pa rin ang batas militar. Unahin natin ang lungsod ng Marawi. Nandun ngayong gabi live si June Veneracion. June. Mike, sa ika-4 na araw ng operasyon dito sa Marawi City ay kinumpirma ng Autonomous Region in Muslim Mindanao na 15 sibilyan ang hawak na bihag ng Maute Group. Nagpapatuloy naman ang military operation pero maingat ang mga sundalo dahil nagkalat ang mga sniper ng Maute Group.
Ang pinuputukan ng armored vehicle ay ang pwesto ng mga nagtatagong sniper ng Maute Group sa Marawi City. Panaka-naka naman ang ganti ng mga terorista. Mula sa Impapawid, mga helicopter naman ng Air Force ang bumibira. Habang nagkakaputukan, nagmamadali at takot na naglabasan ng ilang residente na 3 araw nang naiipit sa labanan. May mga bata, matanda at maging isang naka-wheelchair na na-stroke. Nandun lang kami sa loob eh. Natatakot lang kami. Ano yan? Ano yung hawak mo na yan? Para yung magkabilang panig, makita nila to. Anong ginagawa niyo yan? Hindi, baka sakaling alam nilang ano kami, mga civilian, no? Naiyak nga ako kagabi. Kagabi, sa umaga, kahapon, sa umaga, strike. Sa hapon naman, sa ground. Tapos sa gabi, di ko alam kung anong yun. Sana po ay peace na ang lahat. Dahil mapihirap ang maging ganito. Sa tala ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, 2,000 pamilya ang nasa evacuation center. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nakikitira sa mga kamag-anak. 15 naman ang sinasabing hawak na bihag ng Maute Group, sabi ni ARMM Governor Mujib Hataman. Tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya, titiyakin naming masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin, maging na hostage o kailangang i-rescue. Apila ng militar sa mga sibilyan, umalis sa mga lugar na merong operasyon. Kapag may lumalapit sa pwesto ng militar, todo alerto ang mga sundalo. Dahan-dahan ka lang dito, dahan-dahan ka lang. Pakibukas lang mo sa likod, pakibukas. Buksan mo yung likod mo. Ang kukulit nyo kasi, pinapanikas na kayo, ayaw nyo lumikas. Ang litratong ito ay kuha ngayong araw. Sila pa rin ang 9 na sibilyan na pinatay ng mga terorista nung Martes. Ni hindi nagbago ang kanilang pwesto mula nang maibalita namin ang sinapit nila. Nangangamoy ng araw ang mga bangkay. Hindi pa rin nare-recover dahil sa patuloy na labanan. Ang na-recover ng militar ay ilang gamit ng Maute na kanilang naiwan sa mga lugar na inukupahan. Nakuha rin ang mga damit na may mantsa ng dugo. Palipat-lipat ng pwesto ang mga terorista. Kaya pinagsabihan na kami ng mga sundalo na lumayo sa lugar na merong operasyon. Huwag lang kayong mapadisplay. Yes, sir. Kasi yung sniper ng kalaban, nakapurma yung sniper ng kalaban. Yes, sir. Mukhang nagtagumpay po ang Maute Group na makakuha ng pagkilala mula sa ISIS. Kung dati kasi sinasabi ng militar na mukhang nagpapapansin lang ang Maute sa ISIS, batay sa impormasyong nakuha ng isang security analyst, kinikilala na raw ngayon ng ISIS ang Maute. May report si Maki Pulido. Mismo si Pangulong Duterte ang nagsabi kay Russian President Vladimir Putin aktibo ang Islamic State o ISIS sa Pilipinas. ISIS occupied a province and there is still fighting going on. I have to go home because I should be there at this time. Pero ibang sinasabi ng pulisya at militar. They are not ISIS. They're trying to get the support of the ISIS. They are a local terror group. They are the Maute Group. And it appears na yung presence, ito nga pong si Hamilon, si Hapilon is an ASG member, leader. So, wala hong ISIS dito. Ang gusto nating pabulaanan ay yung sinasabi na pinasok ng ISIS ang Marawi, nilusob ng ISIS ang Marawi. That is not the case. Pero sino nga ba ang Maute Group at ano ang kaugnayan nila sa ISIS? Ang Maute Group ay pinamumunuan ng magkapatid na sina Umar Kayam at Abdullah Maute na mula sa pamilya ng mga negosyante sa Marawi City. Pinag-aral pa raw ang dalawa sa gitnang silangan sa ilalim umano ng Jemaah Islamiyah kung saan nahubog daw ang kanilang kaisipan sa extremism. Ang Maute Group kasapi raw ng mas malaking samahang pinamumunuan ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Nasangkot na dati ang Maute Group sa ilang karahasan sa Mindanao tulad ng pambubomba sa Rojas Night Market sa Davao City Setyembre noong isang taon na ikinamatay ng 15. Ayon sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, isang Maute Group sa 14 na grupo sa ilalim ni Hapilon na kung tawagin ay Dawla Islamiyah Wilayatul Masrik o Islamic State East Asia Division. Gustong i-unify yan
ni Snilon Hapilon. Kasi sa mga nag-pledge ng allegiance sa ISIS, sinabi ng ISIS na ang dami nyo naman, you have to unify yourself. And Snilon Hapilon, through the encouragement of foreign terrorist personalities, especially coming from Malaysia and Indonesia and supported by Middle East foreign terrorist fighters. Sa organisasyon ng Dawla Islamiyah, Vice Chairman ni Hapilon ang magkapatid na Maute. Malaki rin ang papel ng ibang miyembro ng pamilya Maute. Kaya raw nasa Marawi City ngayon si Hapilon na nakabase dati sa Basilan dahil sa pagsasanib puwersa ng mga grupo. Magkakasama sila doon yung mga armed groups being confronted by the armed forces right now. These are the amalgamation of different fighting forces of different organizations. Maute Group, Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter who pledge allegiance to ISIS. Remember, ang BIFF ngayon, split into three na yan. Okay? And then Ansar Khalifa Philippines. Base sa mga nakalat na impormasyon ni Banlawi, kinikilala na ng ISIS ang Dawla Islamiyah. Sa post ng ISIS sa internet platform nitong Amaq News Agency, tinawag nilang ISIS fighters ang mga nakikipagbakbakan ngayon sa Marawi City laban sa AFP at PNP. Pero ISIS man o hindi, ang malinaw, sabi ng Pangulo, if you raise the flag of ISIS, that was the time I said, this cannot be done. It has to be stopped. Unahin po natin sitwasyon sa Ground Zero. 15 ang hawak na bihag ng mga teroristang Maute. Ayon pa sa AFP, may mga kasamang dayuhang terorista at saksi si June Veneracion. Kahit mga armored vehicle na ang tumarget sa pwesto ng mga nagtatagong Maute sniper sa Marawi, manaka-naka pa rin gumaganti ang mga terorista. Pero ang ilang sniper, hindi umubra, kaya umatras. Naiwan pa ang isang watawad ng ISIS. Tuloy rin ang airstrike ng mga helicopter ng Philippine Air Force. Habang nagkakaputukan, nagmamadali at takot na lumabas ang mga residenteng 3 araw nang naiipit sa labanan. May mga bata, matanda, at isang naka-wheelchair na na-stroke. Nandun lang kami sa loob eh. Natatakot lang kami. Mahirap. Naiyak nga ako kagabi. Kagabi, sa umaga, kahapon, sa umaga, strike. Sa hapon naman, sa ground. Tapos sa gabi, di ko alam kung anong yun. Sana po ay peace na ang lahat. Dahil mapihirap ang maging ganito. Apela ng militar sa mga sibilyan, umalis sa mga lugar na merong operasyon. Dahan-dahan ka lang dito, dahan-dahan ka lang. Pakibukas ng hood sa likod, pakibukas. Buksan mo yung likod mo. Ang kulit nyo kasi, pinapanikas na kayo, ayaw yung lumikas. 15 na ang hawak na bihag ng Maute Group, ayon kay ARMM Governor Mujib Bataman. Tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya, titiyakin naming masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin, maging na hostage o kailangang i-rescue. Sa mga lugar na nilisan nila, na-recover ng militar ang ilang gamit kabilang ang mga bag na may tatak ISIS at mga damit na may dugo. Pero ang iniulat naming 9 na sibilyan na pinaulanan ng bala at ginapos itong Martes, hindi pa nare-recover base sa mga litratong kuha ngayon. Dahil sa labanan, wala pang kumukuha para makilala sana at maipagluksaman lang ng kanilang pamilya. Sa kabuuan, 55 na ang patay. May mga pinugutan din daw. One of whom was an officer who was assigned in the area and who was brutally killed by way of beheading. Mahigit 4 na po naman ang sugatan, kabilang ang ilang dinala sa Iligan City para gamutin. Kinumpirma rin ng AFP na may mga dayuhang kasama ang mga Maute. There is a certain information that we received which confirmed the killing of 12 members of this group, and about half of that number are foreign terrorists. Malaysians, Indonesians, and one other which I could not remember.